Philippine culture. There was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Mapagpalang gabi Luzon, Visayas at Mindanao. Sa gitna ng paggunita sa Semana Santa, ang malungkot namang pagpanaw ni National Artist for Film and Broadcast Arts, Nora Aunor, sa edad na 71. Inanunsyo po yan ng kanyang mga anak na labis ang pagdadalamhati sa pagpalaw ng kanilang ina. Nagpaabot din ng pagpupugay at pag-alala ang mga taga-suporta ng tinaguriang superstar ng Philippine Entertainment. At nakatutok si Maki Pulido. Pumanaw kagabi, April 16, sa edad na 71 ang superstar na si Nora Aunor o Nora Cabaltera Villamayor sa totoong buhay, isang national artist for film and broadcast arts. Kagabi kumalat ang balitang nakakonfine sa Medical City Hospital. Maya-maya, nakita ng GMA Integrated News na dumating ang panganay na anak na si Lotlot De Leon kasama si Nadia Montenegro. Hating gabi na nang mag-post sa Facebook at ipinaalam sa publiko ng kanyang anak na si Ian De Leon. Sabi ni Ian, anak ni Nora kay Christopher De Leon, ang inaraw ang puso ng kanilang pamilya kung saan sila humuhugot ng unconditional love at lakas. Sa post naman ni Lotlot De Leon, sinabi niyang walang katulad na talento sa sining na minahal nito ang iiwan ng ina bilang pamana na hindi kailanman maglalaho. Ang inaraw ang bituin hindi lang sa harap ng kamera kundi sa puso ng marami. I love you, mommy, ang nasa post naman ng isa pang anak na si Matet De Leon. Bukod kina Lotlot, Ian at Matet, iniwan din ng superstar ang mga anak na sina Kiko at Kenneth. Pasado alas 2 ng madaling araw kanina, dinala na sa St. Peter Chapel sa Quezon Avenue, Quezon City ang labi ni Nora. Hinatid siya doon ng anak na sina Lotlot at Ian kasamang kaibigang si Nadia para maayos ang labi ni Nora Aunor. Bandang alas 10:30 kaninang umaga, dumating si Matet sa St. Peter Chapels The Chapel sa Heritage Memorial Park sa Taguig, gaganapin ang 5 gabing burol. Sa libingan ng mga bayani nakatakdang ilibing ang tinaguriang superstar ng pelikulang Pilipino na isang national artist sa darating na Martes, April 20. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 Oras. At sa mga oras na ito nga ay nakalagak na ang labi ng nag-iisang superstar na si Nora Aunor sa Heritage Park sa Taguig. Nakatutok live si Lars Santiago. Mel, nagsimula na nga ang burol ni National Artist for Broadcast and Arts at superstar Nora Aunor dito sa Taguig. Sumakabilang buhay si Nora o mas kilala sa industriya bilang si Ate Guy kagabi. Ang gabing ito ay nilaan para sa pagdadalamhati ng kanyang pamilya at malalapit na kaibigan. Nagbigay na rin ng pahayag ang mga anak ni Nora sa pangunguna ni Ian De Leon, kasama ang kanyang mga kapatid na sina Lotlot at Matet De Leon at si Kenneth. Sinamantala ni Ian ang pagkakataon upang sabihin ang magagandang katangian ni Nora bilang isang mapagmahal na tao. Ikinwento rin iyan ang mga naging huling oras ng kanyang ina. It is with deep sorrow that we confirm the passing of our beloved mother, Nora Aunor, national artist and the greatest actress in the history of Philippine cinema. She passed away peacefully last night, April 16. Kaya siya naging superstar. Kaya siya naging national artist. Dahil yun sa pagmamahal. Dahil yun sa binigay na biyaya ng Panginoon. Marami kaming pinagdaanan, ngunit naging matatag kami dahil nakita namin naging matatag siya. Hindi lang para sa sarili niya, kundi para sa amin. Napaka-grateful po namin, Kuya, dahil sa halip ng mga busy nilang schedule, mas pinili po nilang makasama po kami, makiramay sa
aming ina. Maraming salamat Kuya Binoy, Tita V. She was being operated on, and after that, she had a hard time breathing, and eventually all things went downhill from there. That's why. Nagpasalamat din si Ian sa mga maagang dumating at nakiramay. Dalawa sa unang nakiramay, sina Vilma Santos at Senator Robin Padilla, kasama si Nadia Montenegro, nakabilang sa kanyang mga staff. At narito na rin ngayon sina Boots Anson Roa, si Dron Reb, at ang magkapatid na Melissa Mendez at Glenda Garcia. Mel? Maraming salamat sa iyo, Lars Santiago. At sa ngalan po ng ating mga kasamahan dito sa GMA Integrated News at syempre sa GMA Network, nakikiramay po kami sa mga naulila ni Superstar Nora Aunor. Minsan ang inawit ng superstar na siya ay tatanda at lilipas din, ngunit meron siyang iniwang higit pa sa isang awitin. Kabilang ang mahigit 170 pelikula kung saan siya bumida, ang mga natatanging pagganap at ang mga pagpupugay sa kanya sa pagtutok ni Oscar Oida. Walang himala! Sa mga tumatak na lang niyang linya, maririnig ang kakaibang timbre ng boses ng nag-iisang Nora Aunor. Pero mananatili siyang buhay sa puso ng marami. Ang himala ay nasa puso ng tao! Hindi nga himala na isa siyang National Artist for Film and Broadcast. Bagay na idiniin ng National Commission for Culture and the Arts sa pag-alala nito sa superstar at pagsaludo sa kanyang mahigit 170 mga pelikula. Naumani ng iba't ibang pagkilala sa loob at lawas ng bansa, iginawad sa kanya ng mga prestiyosong award-giving body. Hindi kita gustong mamatay. Nagpugay rin ang iba't ibang grupo sa showbiz. My brother is not a pig! Ang kapatid ko'y tao! Hindi baboy mo! Gumanap si Ate Guy sa ilang mapanghamong roles sa kanyang panahon. Tulad ng pagiging love interest ng kapwa niya babaeng si Vilma Santos sa pelikulang T-Bird at Ako. Gusto kita mula ulo hanggang paa. Tumigil ka. Ang kamay mo baka kusan mapunta. Ang star for all season, nagpaalam rin sa kanyang mare at nagpaabot ng pakikiramay at panalangin. Magkumari talaga ang turingan nila, gaya ng kwento mismo ni Nora Aunor sa Eyewitness. Ang tawag niyo po talaga kay Vilma ay Mare. Kumari ko talaga siya. Inaanak niya siya yung anak ko si Kiko. Hanggang sa huli, hindi tumigil ang pangumulaklak ng kanyang karera. Kwento pa nga ni Hilda Coronel sa post niya ng pakikiramay. Nag-uusap na sila ni Ate Guy para sa isa sanang proyekto. Maging sa telebisyon, isa si Ate Guy sa mga tinitingala. Kaya mapalad ang mga nakatrabaho niya tulad ni Dingdong Dantes. Sa post ni Dingdong, ikinwento niya ang pambihirang pagkakataong nakausap niya ang isang superstar nang mag-guest cast ito sa 2015 series na Parikoy. Mas humanga raw si Dong sa humility ng aktres na isang patunay kung bakit siya maituturing na legend. Si Chris Bernal, ituturing na regalo ang minsang makatrabaho ang kanyang lolay sa Little Nanay. Bakas ang lungkot sa mga post ng mga nakatrabaho rin ni Nora tulad ni Narita Avila. Sparkle artists na sina Kailin Alcantara, Jeric Gonzalez at Kate Valdez. Ang Pangulong Bongbong Marcos nakiisa rin sa pagluksa sa superstar na inilarawan pa itong regalo sa sambayan ng Pilipino. Nagpaabot rin ng pakikiramay sina Jinggoy Estrada at Senate President Chis Escudero. Higit sa lahat, walang pagsidlan ng lungkot at dalamhati ang kanyang pamilya. Ang apo niya kay Lotlot de Leon na si Janine Gutierrez na nagluluksa pa sa pagpanaw ng kanyang isa pang lola na si Pilita Corrales. Malungkot din nagpaalam sa kanyang mamagay at nagpasalamat sa mga nakikiramay. Pumanaw man, titingalain ang nag-iisang Nora Aunor dahil patuloy na titingkad ang superstar sa kalangitan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras.
Bumagal ang trapiko sa ilang bahagi ng NLEX dahil po sa dami na humahabol makabiyahe para sa Semana Santa. Kalbaryo naman para sa mga motorista sa Quezon Province. Ang halos walang galawang traffic sa isang highway roon. Narito ang aking pagtutok. Pasado alas 3 ng umaga kanina nang magsimulang bumigat ang daloy ng trapiko sa bahagi ng Pagbilao Quezon patungong Bicol Region. Umuusad ang trapiko pero sobrang bagal. Dahil ito sa mga makipot na daan at volume ng mga sasakyang sakay ang mga pauwi sa Bicol Region sa Visayas at Mindanao. Pagpatak ng pasado alas 6 ng umaga, mas tumindi ang traffic at wala na halos galawan ang mga sasakyan. Ang dating 4 na oras na biyahe mula Lucena City patungong Tagkawayan, Quezon, naging 8 oras. Nag-deploy naman ang mga pulis at volunteer pero marami pa ring pasaway na nagka-counterflow at nagpipilit na makalusot. Dagdag sa sanhi ng trapiko ang mga motorsiklo na nakaparada sa gilid ng highway. Inaasahang mamayang hating gabi paluluwag ang Maharlika Highway. Maluwag naman ang trapiko patungo sa Maynila. Samantala sa NLEX, pagpatak ng alas 8 ng umaga kanina, bumigat ang daloy ng trapiko mula May Kawayan, Bulacan hanggang Santa Rita exit dahil sa dagsa ng mga sasakyan na nasa 40 km/h ang takbo. Alas 2 ng hapon kahapon hanggang kagabi, na-monitor daw ng NLEX ang dagsa ng mga sasakyang umabot ng higit 350,000 hanggang kanina, mataas ng 10% sa usual volume. Pasado alas 12 ng tanghali kanina, buwaba na rin ang bilang ng mga sasakyan pa-northbound ng NLEX. Sa SLEX naman, pasado alas 12 ng tanghali, dumuwag na rin ang daloy ng trapiko. Walang naitalang major incidents ang pamunuan ng SLEX at NLEX at inaasahan nilang magtutuloy-tuloy na ito hanggang linggo ng pagkabuhay. Paalala muli nila sa mga bibiyahe, siguruhing maayos sa kondisyon ng sasakyan. Dapat hindi inaantok at mahinahon ang driver. Siguruhing may sapat na load ang inyong RFID account. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok, 24 oras. Huwebes Santos na, pero dagsa pa rin ang mga pasahero sa PITX at NAIA. Kamusta kaya ang biyahe? Alamin natin sa live na pagtutok ni Marisol Abduraman. Marisol? Mel, marami pa rin ang humabol na bumiyahe ngayong Huwebes Santo para makauwi sa kanilang mga probinsya o di kaya ay magbakasyon sa ibang lugar. Ganito pa rin karami ang tao sa NAIA Terminal 3. Karamihan, mga pauwi sa kanilang mga probinsya. Ang mag-asawang ito na biyaheng Cagayan, sinadya raw talaga magbiyahe ngayong araw dahil ayaw nilang makipagsabayan sa maraming bumiyahe kahapon. Medyo maluwag na, lalo na may mga e-gates na convenient na. Sobrang dami yung queue ng mga tao, sobrang haba. Tapos ang tagal ng process. Ngayon medyo maluwag na. So goods. Ang mami naman na ito, ngayon lang daw nagkaroon ng panahon na makapagbakasyon kasama ang mga anak. Fiesta, tsaka reunion. Ngayon lang yung araw na pili ng asawa ko dahil sila din, yung anak ko susunod din. Biyaheng Hong Kong naman ngayong araw ang mag-anak na ito na galing pang Borongan, Eastern Samar. Reward din ng mga anak namin. At bakit ngayong sa amin? Huwebes Santo po ninyo tinatawag? Dahil may walang pasok yung iba sila. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA, tinatayang aabot sa 130,000 ang bilang ng mga pasahero sa lahat ng terminal dito sa NAIA. Ganon din ang sitwasyon dito sa PITX. Marami rin ang humabol na bumiyahe. Gaya ni Rica na tila na paaga ang penitensya. Nakakapagod. sobrang tsaka dami pong sasakyan kasi. Kasi po, kakatapos pa lang po ng graduation po ng pinagtatrabahan ko pong school. As of 3 p.m. kanina, umabot na sa 99,440 ang bilang ng mga pasahero dito sa PITX. Bukod sa full force, ang security forces dito sa loob at labas ng terminal gaya ng PNP, mahigpit din ang inspeksyon sa mga bagahe. Ayon sa NAIA at PITX, inaasahan doon nilang tuloy-tuloy pa rin ang magiging biyahe ng ating mga kababayan hanggang bukas kahit Biyernes Santo bagamat. Ang inaasahan daw na dagsa muli ng ating mga kababayan, Mel, ito naman yung mga pabalik na galing probinsya na inaasahang darating dito sa Metro Manila sa linggo. Samantala, paulit-ulit ang paalala ng mga otoridad na huwag nang magdala ng mga pinagbabawal dahil kukumpiskahin din ito sa mga terminal. Mel. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.
Papadala kita sa pinakamakasalanang lugar. Welcome to Santo Cristo, Sam. Ilang araw na lang, makikilala na natin si Deacon Sam na ginagampanan ni David Licauco sa pelikulang Handog ng GMA Pictures. Ang samahan ng makasalanan. Sa naging one-on-one ko kay David, aminado ang pambansang Ginoo na isang malaking hamon sa kanya ang pagganap. Well, being a priest is not usual, like in an acting setup, diba? So, nung binigay ito sa aking role na to, I took it as a challenge. Kasi syempre, yun naman yung beauty ng acting and ng trabaho namin na parang you get to play different roles, mga characters na hindi mo malayo sa'yo, diba? So, with this particular role, I asked myself if kaya ko. Kasi syempre, being a priest is different, hindi ba? And of course, yung challenge naman nun, as an actor, is kung paano mo siya portray na entertaining pa din. Ngayong Semana Santa, saktong-sakto raw ang pelikula para tayo ay makapag-reflect. Basta't may pananampalataya, may pag-asa. Kapag may naniniwala, pwedeng magsimula. Kapag nagkamali ka, pwede ka pang magbago. That doesn't mean na if you do something bad, forever ka nang masama, diba? I mean, maraming chances sa life, diba? I think it's just a matter of having self-awareness na, okay, if nagkamali ako sa bagay na ito, tatanong ko yung sarili ko kung bakit ko siya nagawa, and then, kung paano ko siya hindi na ulit gagawin. Personally, marami rin daw failures na nagawa si David na kanya ngayong na-overcome. Siguro before, I'm not so friendly to everyone just because I grew up in a family na Chinese nga, so medyo mahiyain, ganyan. I mean, there's nothing wrong with being quiet. But syempre, I think sa real world, we have to learn communication skills, how you present yourself, and obviously, like, pati sa mga pakikitungo sa mga tao, di ba? I think now I'm more empathetic with everybody. Mawawala ba ang heart-to-heart talk with David? David gave us a glimpse sa personal plans niya, partikular na sa matters of the heart. I want to get married in like 5-6 years from now. Yeah. Not in a rush naman. Siyempre, sayang naman. 6 years, malapit na yun. Oo. I don't know, who knows? Baka mamaya, 10 years pala. Mamaya, earlier. Baka bukas. Pero meron ka bang dream? Sino ba? Ano ba yung ng dream girl mo? Dream wife mo? Or dream yung makakasama mo for the rest of your life? Anong qualities niya? Someone who is understanding, compassionate, may empathy, and self-aware, and in touch with life. And of course, alagaan ako. Mahal ako. Welcome to Santo Cristo! Ang Samahan ng Mga Makasalanan, mapapanood na ngayong Sabado de Gloria, April 19. Marami kayong matutunan. Napakaganda ng pelikula. Manood naman talaga kayo, no? Di ba? Manood kayo, ha? Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At marahil na nga sabik na ang mga Noranya na masilip ang kanyang labi. Lalo't naging malapit siya sa mga ito at tumulong pa sa ilan sa kanila nung buhay pa. Tampok po yan sa isang dokumentaryo ng Eyewitness kung saan ikinwento rin ng superstar ang pagiging magkaibigan nila ng kababayang si Vilma Santos. Balikan po natin yan sa pagtutok ni Sandra Aguinaldo. Kasama si Nora, nagpunta kami sa Mobile Fund kung saan nakadisplay ang ilang memorabilia niya. Ako tuwa. Ayan, oo. Sa isang litrato, kasama niya hindi lamang si Tirso, kundi ang dati niyang katambal na si Edgar Mortiz at maging ang kanyang karibal sa showbiz noon na si Vilma Santos. Ang tawag niyo po talaga kay Vilma ay Mare.
Kumari ko talaga siya. Oo. Inaanak niya yung anak ko si Kiko. Nakita rin namin dito ang ilang larawan nila ni Tirso kasama ang manyikang kilala noon sa tawag na Maria Leonora Teresa. Basta niregaluhan lang ako ni Pip noon ng manika, yun nga, si Maria Leonora, October 6 yun. Binigay sa akin, pero hiniram nila sa akin, hindi na nila sinuli sa akin. Sa labas ng Mowal Farm, ilan sa mga tagahanga ni Nora ang naghihintay. Kapansin-pansing alam niya ang pangalan ng mga ito at tila ba mga kaibigan kung ituring. Ilan lamang sila sa Noranians na hanggang ngayon ay sumusuporta sa superstar. Si Denisa Gador, tagahanga raw ni Nora mula pa noong pagkabata. Noranian din kasi ang nanay niya. Kahit kailan din niya kami tinuring na tagahanga. Lagi niya sinasabi sa amin yun, pamilya tayo. Meron akong karanasan sa kanya na may sinabi ako sa kanya, nag-ano ako ng problema, na ano niya ako. Na yung naging problema ko, ganun. Alam niya yun. Yung naging problema ko na yun, natugunan niya. Kami na yung nagkakaintindihan doon. Ikinuwento naman ng isa pang fan kung gaano katindi ang pagmamahal nila sa kanilang idolo. Lalo na nung panahong mahigpit ang rivalry nila ni Vilma. Kung ilang beses na kami nagkakatagpuan sa mga awards night. Pag talagang gulong nangyayari, pag nagpapauna sila magparinig kung talagang prangkahan, talagang susupaan, talaga. Impronto, talaga. Magtasalo-talo. Yung mga fans to, ha? Yung mga fans talaga. Yung Nora at Vilma, talaga nag-aaway. Ay, talagang Nora, kainitan talaga, talagang nagbabatuhan talaga ng mga kung ano-ano dyan. Love you, Ate Guy! Love you, Ate Guy! Bye-bye! Ate Guy, ingat! May mga bumiyahe pa rin ngayong araw mula Batangas Port at kabilang dyan ang mga gustong sulitin ang Semana Santa break sa Puerto Galera. Nakatutok si Dano Tingkungko. Hanggang ngayong Huwebes, marami pa rin naghahabol sa biyahe papunta sa Puerto Galera. At pagkarating dito, hindi na sila nagsayang pa ng oras sa kanya-kanyang trip. Mula sunbathing, langoy-langoy, banana boatman o jet ski. Sina Carla at Laika galing pang Taguig at hindi muna natulog para makaabot sa biyahe pa Galera. Konting pahinga lang at lumarga na sila para sa mga pinlanong aktibidad. Ngayon lang po kasi nagkaroon ng walang trabaho. Holiday po kasi. Holiday. Hindi ka nakapag-leave ng maaga? Opo. Kumusta yung biyahe ninyo? Okay naman po. Anong plano ninyong gawin ngayon? Magpa-snorkeling po kami, mag-boating din po. Siyempre po, Holy Week, magre-relax with the family, bonding. Tapos, ayun po, kanya-kanya ding trip siguro later din. Saka, lalo na sa gabi din po. Ano trip mo? Ngayon araw po, matulog muna kasi nakakagad yung biyahe. Yes po. Kumusta biyahe, no? Sakto lang. Pero mainit kasi ngayon eh. So, yun yung ano. Nakakaantok, no? Nakakaantok po talaga. Okay. Special ang Semana Santa na ito dahil may magbe-birthday sa pamilya nila. Pero special din ito kay Laika na first time sa Puerto Galera. Sila po, nakapunta na po ako ngayon, first time pa lang po. Maganda po. Sobrang ganda. Yung view po, tsaka yung beaches po. Sa sikat ng White Beach na isa sa mga sentrong pasyalan sa Puerto Galera, nakasabay nila ang pamilya ni Maria at Lynn. Sina Lynn galing pang Cavite at sinamantalang ngayon ulit makapag-relax dito sa Playa Blanca. Heto nga't inabutan pa naming nagpipictorial sa beach ng kanilang Spring-Summer 2025 outfits. Favorite namin ito, lalo na yung Playa Blanca. Maganda yung pwesto namin doon. So many times na rin kami nakapunta dito. Pero yung mga pamangkin ko, yung iba ngayon lang. Kaya it's like a mini Boracay. Yeah, it's not far. It's not far to our place. We're just from Bansud. It's not our first time here. It's good. Hindi naman kami babalik kung hindi siya maganda, di ba? So, saan ka nagandahan dito? Sa amin. Ay, Jarod. Sa view. Sa White Sand, malinis siya, yeah. Napakaganda naman po. And yun nga po, maganda po yung scenery. Maganda yung scenery niya. Tapos yun, maganda pang picture.
Hindi lang mga turista ang enjoy, pati rin mga taga rito at mga karatig bayan dahil nga Huwebes Santo, panahon ng pahinga kahit papano. Sinamantala rin ang pagkakataon para mag-picnic sa dalampasigan. Matagal nyo ng pinlano to? Hindi naman po, nito lang. Kasi pag plano, hindi naman natutuloy. Medyo biglaan? Oo, biglaan lang, kagabi lang. Mainit nga po, pero masarap maligo kasi maganda ang dagat. Maganda, malinaw. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, nakatutok 24 oras. Bago ang nakasanayang bisita iglesia, marami munang sinulit ang Huwebes Santo sa pamamasyal sa Baguio. Pero may naging epekto ang dami ng mga turista sa ilang pasyalan doon. Mula sa City of Pines, nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav? Mel, ang problema nga ngayon dito sa Baguio City ay yung mga tourist attractions, mahirap na makahanap ng parking. Pero direct tayo. Hospital ang pinaka... Di hamak na mas marami na ang mga turista sa Baguio City ngayong simula ng Lenten holidays. Pero hindi pa naman ito nagdudulot ng traffic sa syudad. Ang problema ngayon, parking sa mga tourist attraction. Sa Wright Park, pila ang mga sasakyan kanina pang umaga. Dinarayo kasi rito ang horseback riding gaya ng pamilya ni Ruth. Malamig yung weather. Marami pong tao tapos parang hindi siya malamig ngayon. Mainit. Hindi nyo rin nagamit yung mga jacket nyo? Opo. Nag-bike po kami. Nag-bike kayo? Ka naman natakot? Hindi po. Hindi. First time mo ba sumakay ng horse? Opo. Wow, ang tapang mo naman. Pwede mag-horseback riding sa track sa loob ng parke. Pwede ring mamasyal sa labas na may kasamang guide. Required ang insurance sa lahat ng rider. Kung ayaw mo naman sumakay ng kabayo, pwedeng picture taking na lang. Pag napagod na, hit naman ang strawberry taho rito. May first aid station din sa parke. Maraming nagpapabipi kanina pero wala namang naitalang medical emergency. Pwede na lakarin ang The Mansion galing Wright Park. Matarik ang hagdan pero pag-akyat mo naman, picture perfect ang fountains dito na background ang The Mansion. May nakatalagang bike lanes dito, kaya ang magkaibigang Arlan at Sean sinamantala ng makapag-exercise din. Holidays, sabi ko sa kasama ko, why not just take the bike instead of going to jeep para lang madagdagan yung mga traffic dyan. So, yeah, it's better to use your body and go here. Pag-araw bukas ang gate ng The Mansion at pwede mag-picture taking sa loob. May mga pulis namang nagbabantay sa iba't ibang tourist attraction. Sa mga bibisita po dito sa Baguio, you plan yung i-schedule nyo, i-plan nyo yung pagbisita, and then i-download ninyo yung BCPO View Baguio app to be updated of the traffic situation so that you will also know the ordinances of Baguio. And then, pag nasa matataong lugar po tayo, laging i-secure po natin yung ating mga kagamitan. We have to observe yung mga traffic rules and regulation, and we have to sundin yung ating mga ordinances ng Mel, sa ngayon mabigat na ang daloy ng trapiko sa paligid ng palengke dito sa Baguio City. Light to moderate naman ang daloy ng trapiko sa paligid ng Burnham Park, Session Road at Baguio Cathedral. Samantala naman, Mel, may traffic na rin paakyat ng Baguio City sa Cannon Road at Marcos Highway. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mav Gonzalez. Umakyat na sa 4 ang nasawi sa tumaob na sand carrier vessel sa Rizal, Occidental, Mindoro. Patuloy namang hinahanap ang 7 iba pa na nawawala. Nakatutok si Bam Alegre. Ikatlong araw ng search and rescue operation sa tabing dagat ng Barangay Malawaan, Rizal, Occidental, Mindoro, kung saan tumaob ang isang sand carrier vessel at may mga crew pa rin ito na hinahanap. Sa 9 na nawawala, 2 ang nakuha kanina ng Philippine Coast Guard. Isang labi sa accommodation area ng barko sa ilalim ng bridge pasado alas 8 ng umaga kanina, at bago naman magtanghali, isa pang bangkay sa main deck ng barko. Sisegundahan pa natin yung this identity na nakita natin kanina or given identity ay base dun sa mga survivor. Tatandaan natin ang mga nakuha natin ay medyo hindi na sila same as before yung kanilang pagkakilalan, at
tinutukoy na lang siya ng ating mga survivors through sa kanilang kasuotan, subject to proper confirmation. 4 na ang kumpirmadong nasawi mula sa kabuuang 25 crew na pinaghalong Chinese at Filipino na magbabiyahe sana ng buhangin mula rito patungong Maynila. Sa kasagsagan ng operasyon, naging hamon ng matinding init ng araw, pati ang komplikadong wreck sa ilalim ng barko na napupuno ng buhangin at debris. Kanina isang diver ng PCG ang nakaranas ng diving sickness at dinala sa ospital para sa pangunang lunas. As a diver also, this is not a recreational activity. This is a high-risk na activity. It's actually, nagpe-penetrate yung mga divers natin in a confined space with debris. And they've been doing this frequently. So, nandyan yung madidisorient ka at times. But again, the good thing is he was safe. No? Safe siya. There was just a difficulty ng breathing. And luckily, he's okay. He was taken to the hospital for further medical attention. Nagpadala na rin ng demand letter ang PCG sa may-ari ng barko na Hong Hai 16 para harapin ang responsibilidad sa mga nakaligtas na crew. Sinasalo muna ng lokal na pamahalaan ang food at accommodation ng mga survivor na responsibilidad dapat ng kontraktor ng barko na Keen Peak Corporation. Sinisika pa ng GMA Integrated News na makuna ng pahayag ang korporasyon. We are appealing dun sa may-ari na sana ay makipag-coordinate at 3 araw na rin simula nung lumubog ay at least mayroon tayong kausap at may mihura sila at yung mga staff nila ay maasikaso rin. Mula rito sa Rizal, Occidental Mindoro para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Buong araw na nasulit sa Boracay ang magandang panahon bago ang paghihigpit, lalo sa pag-iingay simula bukas, Biyernes Santo. Pinaghahandaan na rin doon ang prosesyon at alamin natin ang latest sa sitwasyon doon sa live na pagtutok ni John Sala ng GMA Regional TV. John. Vicky, patok ang mga beach at water activities dito sa isla ng Boracay. Pero ilang mga turista hindi isinantabi ang espiritual na aspeto ng Semana Santa sa kanilang pagbabakasyon dito sa isla ng Boracay. World-class white sand beach at postcard-worthy views ang mga pangunahing dahilan kung bakit dinaragsa ng mga turista ang isla ng Boracay. Ngunit dahil Semana Santa ngayon, hindi pa rin nakakalimutan ng ilang mga turista at deboto ang espiritual na aspeto na kanilang long weekend sa isla. Si Jonathan na mula pa Illinois sa Amerika at first time na mag-Holy Week sa Boracay, nasa listahan ng pagpunta sa simbahan. The reason I'm here is because I have been blessed in my life because I'm able to travel everywhere. And I think God brought me here for a reason. And I was glad to come here, and He's rewarded me by giving me these things. I can have the beach, enjoy the beach and everything else, but at the same time, we shouldn't forget our spiritual needs, and that's why I'm here. Abala na rin ang mga staff ng Our Lady of the Most Holy Rosary Parish Church sa pag-aayos ng mga santo na ipoprosesyon bukas, Biyernes Santo. Bilang isang Katoliko at Kristiyano, ipagdiwang talaga natin ang pasyon ng ating Panginoong Jesucristo, pag-alala sa kanyang naranasan. Maraming turista naman ang in-enjoy ang magandang panahon sa isla. Marami ang namasyal sa beachfront. Ang pamilya ni Mark Anthony mula Santa Rosa, Laguna, first time ring magbakasyon sa Boracay, kaya ito todo ang paliligo sa beach. Galing sa mga sabi-sabi, maganda raw dito kaya gusto rin namin subukan kasama yung pamilya. May mga nakabantay namang mga personnel ng Malay MDRRMO, PNP, Coast Guard at mga lifeguard upang matiyak ang kaligtasan ng mga turista. Sinimula na rin ng Malay LGU at iba't ibang mga asosasyon at grupo sa Boracay ang Semana Santa Cleanup Drive simula ngayong araw hanggang sa Linggo. Vicky, kaninang hapon ay nagsagawa ng interagency send-off ang Malay LGU, kabilang na ang mga ahensya ng gobyerno at mga organisasyon dito sa Boracay para sa payapang Semana Santa 2025. Pinaalalahanan din ang mga bar at establishment owners na simula bukas sa 6 a.m. bawal na ang mga bar at beach parties, gayon din ang mga may ingay na music at sounds hanggang Saturday 6 a.m. Yan ang latest dito sa isla ng Boracay. Balik sa inyo. Maraming salamat sa iyo, John Sala ng GMA Regional TV.
Ngayong Huwebes Santo, tayo na sa Antipolo at dooy mag-alay lakad tayo. Hanggang 7 milyong deboto ang inaasahang lalahok sa tradisyon na target makasungkit ng world record ngayong Semana Santa. Ang sitwasyon doon tinututukan live ni JP Soriano. JP. Emil, mga kapuso, at para bigyang daan nga ang pagdating ng ganong karaming mga deboto na papunta sa Antipolo Cathedral, isinara na po yung isang bahagi ng Quezon or isang bahagi ng Ortigas Avenue Extension sa panulukan po ng rotonda ng Tikling. At nakikita nyo naman po sa aking likuran, sunod-sunod po ang pagdating ng ating mga kababayan papunta po sa Antipolo Cathedral ngayong Monday, Thursday. Bago pa man mag-umpisa ang inaasahang pinakamalaking alay lakad sa kasaysayan ng Huwebes Santo, buong araw dinagsa ng mga deboto ang The Antipolo Cathedral International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. Sing-init ng tirik ng araw ang pananampalataya ng mga pumila sa pagpunas sa imahe ng Poong Hesukristo at umikot sa mga Station of the Cross pati sa bisita iglesia. Bahagi na ng tradisyon ng mga Pilipinong Katoliko ang sadyain ang Antipolo Cathedral tuwing Monday, Thursday sa pamamagitan ng alay lakad. Mula sa kani-kanilang tahanan, pamilya at magkakaibigan mula sa iba't ibang panig ng Metro Manila at Rizal ang matiyagang naglalakad papanig ng simbahan sa Antipolo. Ngayong Huwebes Santo nga ng Semana Santa 2025, ang target ng The Antipolo Cathedral makamit ang Guinness Book of World Record ng pinakamaraming naglakad o pilgrim. Noong nakaraang taon, mahigit 4 na milyong katao ang dumating sa katedral na karamihan ay nag-alay lakad ayon sa datos ng pulisya. At ngayong taon, inaasahan na posibleng umabot ito ng mula 5 hanggang 7 milyong deboto. Inaasahan po natin na makakamit ng Antipolo Cathedral yung Guinness Book of World Record na most populated walking pilgrims, no? So magiging bahagi tayo ng kasaysayan. Sana makamit natin. And as the head of the security cluster ng buong event na ito, I ask your cooperation. No? Ilan sa mga nauna ng mag-alay lakad, si Hana na taga Tanay Rizal. Wala man daw bit-bit na krus, dala niya ang mga pagninilay sa lahat ng mga pinagdaraan ng pagsubok sa buhay at iba't ibang biyaya na nakukuha sa kabila ng lahat. Mas lumalalim po kasi yung pagkakakilala mo kay Jesus. Mas lumalalim yung connection nyo po sa Kanya. Lalo na kapag yung kung feeling mo isa ka sa nakakaranas, kahit konti po, sa paghihirap na naranasan niya po. Bandang hapon, nag-umpisa na ang bulto ng mga debotong maglakad papuntang Antipolo Cathedral. Karamihan sa kanila, dito nag-uumpisa sa may bahagi ng Tikling Road sa Taytay. Ang alay lakad kung manggagaling dito inaabot ng 2 hanggang 3 oras na lakaran, depende sa pacing o bilis ng lakad. Nakausap ko ang ilan sa kanila at inalam kung ano ba ang nasa isip nila habang nag-aalay lakad ngayong Huwebes Santo. Yearly po talaga namin ginagawa to bilang pasasalamat po. Simpleng bagay para sa Panginoon. Masarap po para sa amin. Sa akin po kasi ngayon may pinagdadaanan din po ang pamilya namin. So masarap po sa pakiramdam pag naabot namin yung katedral. Ayon sa The Antipolo Cathedral, nais man nilang gumawa ng kasaysayan. Sa huli, nakasalalay pa rin sa pananampalataya ng mga deboto ang tagumpay ng alay lakad at ang tunay na kabuluhan nito. Kasi ito'y pagkilala sa mga tao, sa mga mananampalataya, sa mga pilgrims, sa mga deboto na sa kanilang paglabas ng bahay, magtungo rito sa dambana ng mahal na Birhen ng Antipolo. So ang bawat isa ay nakikiisa. So ito'y pasasalamat ng simbahan sa lahat ng tao na ever since noong unang panahon pa ay nag-aalay lakad. At live mula rito sa Taytay Rizal, ako po si JP Soriano para sa GMA Integrated News. Balik sa iyo, Emil. Tuloy ang pagpupugay natin sa nag-iisang superstar. Bagamat pinakatumatak na linya niya yung sa pelikula yung Walang Himala. Alam niyo bang may mga karanasan siyang tila patunay na meron nito? Kabilang dyan ang ilang beses ng
tila pagharap niya sa kamatayan na ikinuwento niya sa Fast Talk with Boy Abunda. Sigaw ako ng sigaw, wala akong marinig na boses sa akin. Tapos, yung pangatlo, namatay na ako ng 3 minutes. At muli po pa kaming nagpaparating ng aming pakikiramay sa lahat ng naulila ng nag-iisang superstar, Nora Honor. At yan namang balita ngayong Huwebes Santo. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.